Cebu. Kay bintaha, kay bisagwa, pagkapanihapon, usog ug tingog. No? So andam na ba ta? Again, kining ato ang pagpaambit karon usa ni kahigayunan nga kita mutubo espiritually. Kay dagang higayon nga nagtuuta nga kining kasarangan atong gipangbuhat moadto sa simbahan inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton sa atong panimalay o sa atong trabaho mauna na pero dili pa di ay, no? So mo nay daghan tag mga kalibog sa kinabuhi kining higayuna ayon inyong sayangi. Nasayod ko kanang inyong eagerness nga maminaw karon pag-anhi karon sa ato ang simbahan aron maminaw usa na ka sinyalis nga gusto mong mutubo spiritually. Amen. So karon before ta mo proceed gamay lang nga pag-ampol, let us put ourselves in the holy presence of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Mama Mary, we humbly ask you to protect me, all those present now, and all those peoples in our lives whom we cherish, as well as all our possessions from any forms of harassments and retaliations from all evil spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayong buntag pag-usab, Cebu! Sangan sa team ni Father Darwin, akong pasalamat sa ato ang parish priest nga nag-imbitar nato sa atong team din sa inyuhan, sa inyuhang parokya, Reverend Father Arnel A. Sipat, no? Daghang salamat dre sa pag-imbitar ug pag-abi-abi namo dinhi sa imuhang parokya sa Mary Help of Christians Parish, no? So ana nato mabati ang mahal nga inahan nga maoy panabang natong tanang mga Kristiyano. Amen. So mga igsoon, ang topic di na nato lang ngayon, no? Ang topic nga akong ipaambit kaninyo, the kinds of the demonic attacks and its opening. Ano? The kinds of demonic attacks and its opening, sacraments and sacramentals mo na galangkob nato sa ato ang tibok gabi karon nga pagkatikais. Ug ang akong topic nag-focus sa the kinds of demonic attack. Kung unsa ang klase-klaseng atake sa yawa, no? Mura magnihilom nga naghisgot kog yawa. Mutuo ba mo yawa? Hoy. Mutuo. Mutuo tag yawa kay nganuman. Daghang kapitulo, bersikulo sa Biblia, gikan pa sa Genesis, paingon dito sa Revelation. Daghang tag passage diha nga mabasa nato ang pagkatinuod gyud nga adunay yawa. Amen? Naayawa. Pero kanatong tanan mahadlok ta. Ayaw lang, Brad. Di lang ta maghisgot og yawa. Kay nganuman unyag ma-offend ng yawa. Tinuod dili. Mahadlok tag masuko ang yawa ug sumbalikan ta. Apan wa ta mahadlok nga ang Ginoo may masuko nato gumikan anang atong dili pagkahadlok pod nga mubuhat og sala. Tinuod dili. Di ta mahadlok muhimog sala, pero mahadlok ta siyawa. Mga igsoon, matod pa sa usa ka church father, dili angay kahadlukan ang yawa. Kita anak sa Dios. Ingon si Saint Augustine, the devil is like a chained dog. Unsa ang chained dog? Ha? Iro nga hiniktan. The devil is like a chained dog. He can bark at you, but he can only bite if you go too close to him. Atong sabtan, sabi ni Saya, ang yawa sama ra daw sa usa ka iro nga hiniktan. Bisan pagmangtas na nga iro nga hiniktan. Taman ra sa pagpaghot nimo, pag-usig nimo, dili siya kapaak nimo kung dili ka mupaduol sa iyang nahimutangan. Amen. So ingon ana ang yawa. So ang ayaw kahadlok, anak ta sa Dios. Paningkamuti ang pagsubay sa kabubuton sa Dios. Matud pa sa usa ka chief exorcist, usa sa mga mentor ni Father Darwin, ang chief exorcist sa Metro Manila, Diocese of Metro Manila, Reverend Jose Francisco Sequeira. Niingon siya,
we must know that the demons will attack us directly and indirectly. Mga igsoon, ang yawa mo atake nato sa duha ka paagi, direktang pag-atake o usa ka maliputong atake. No? Maliputong atake kanang mga tao nga dili maminaw, usa na wa ta kay bog giatake na sa lipot nga atake. Ha? Ngano man ni atakaron nasayod me. Kitang tanan aniya dinhi karon mao nang ni atakaron kay gusto tang mangayo og kaayuhan sa atong mga balatian. Tinuod dili? Gusto tang makaton unsa nato pakig-away ang yawa. Tinuod dili? Igsuon kanang kaayuhan nga inyong gipangandoy. Good news na ana nato 90% sa maong mga kaayuhan na magagikan nimo nga nangandoy sa maong kaayuhan. Mauna nga moingon mi dire, paminaw mo sa mga katekisem. Upat ka speaker, ikalima si Father Darwin, paminaw mo nga numan. Pinaagi sa inyong pagpaminaw ug pag-aton, makuha ninyo ang 10% nga mao'y idugang sa 90% nga na ninyo ug mahimo ka ng 100%. Makuha ninyo ang 100% kung imong matapo ang 90% na ninyo ug ang inyong pagpaminaw ug pagsabot sa atong katekisem nga 10%. Amen? Nyalipay mo ang kaayuhan na ninyo. Okay? So the demon, ang demonyo mo atake duha ka paagi. Direktang pag-atake ug lipot nga atake. The indirect attack of the devil is called ordinary attack. And the direct attack is called extraordinary attack. Now, what is indirect attack? It is ordinary attack. Nganong gitawag og ordinary? Tungod kay kitang tanan nakasinati nini. Unsa day na, Brad? The ordinary attack of the devil is through temptation. Tentasyon, mao nang ordinaryo kay kitang tanan. Tugbaw ko na palihog ka ng wa mo agig tentasyon ane. Kay og naa akong premyuhan og usa ka sakong asin, ipalukdura pa uli. Kitang tanan nakasinatig tentasyon, that's why it is called ordinary attack. The devil will tempt us in every way, no? Buhaton niyang tanan, tintalon ta nga maanod ta sa iyang litag. Unsa ang iyang litag? Mao ang mga tentasyon aron ikaw mobuhat og sala. Oh, simple lang kayo, tintalon ta niya. Mao na temptation to power, riches and treasures, flesh. Buhaton na niya tanan, no? Ngano niyang buhaton na aron ka mahilayo sa imong Dios. Sa atong adunay panultihon, usa sa mga church father nagingon, when it comes to temptation, it's better to be prayerful. Sa panahon sa tentasyon, igsuon pagkamaampuon ang atong gikinahanglan. Kay nganuman ang atong pag-ampo sa Ginoo maunay kahadlukan sa demonyo. Amen. So ampo ta, no? When it comes to temptation, it's better to be coward. Sama na, Brad. Nganong magtinalawan man me? No, ang ipasabot, it's better to be coward. Gintang gamay, no? Atras gamay, pahilayo sa mga tentasyon aron di ka maanod. Gikan sa imong pagkaampon, giyahan ka sa Ginoo aron mahilayo ka, muatras ka sa mga tentasyon. Amen? Nasabtan? And when it comes to temptation, it's better to be humble. Gikinahanglan nato ang pagpaubos, no? Ipaubos ang imong kaugalingon and trust to the Lord sa panahon sa mga tentasyon. Nganuman, dili nato magahom ang pagbuntog sa yawa kung wala tay pagsalig sa Ginoo. Amen? No? Unang Korinto 10:13, kinahanglan natong ihangad sa Dios kining tanan nga mga pagsuway nga nasinatian natong tanan. No? Mo na salig ta sa Ginoo. Again, igsoon, when it comes to temptation, it's better to be prayerful. Maampuon, it's better to be coward, palayo sa mga tentasyon, o it's better to be humble. Nganong we need to be humble, kay kanang pagka-humble, maunay mo buntog sa demonyo. Unsa man ang demonyo? Unsa hinungdan nga nahimo si Lucifer nga demonyo, nga gikan sa pagkamayong anghel. Ang pride, garbuso. Pride is the father of all sin. Ang garbo mo'y ulo sa tanang sala. Nganong gitawag sa ulo? Kay matod pa sa usa ka libro nga akong nabasahan, The Humility of Heart. Niingon, before you commit any other sin,
you have committed first the sin of pride. Before nimo nabuhat ng ubang mga sa diha, ang una nimong nabuhat, nakabot, nakuha ang pagkagarbuso. Maunang niingon kinsirin sa atong libro nga, when it comes to temptation, it's better to be humble. Because if you want to acquire all the virtues in life, kung gusto nimong makuha ang tanang bertud ni ining kinabuhia, concentrate first on acquiring humility. Unaha, pag-focus ang pagkuha sa pagkamapawsanon. Kaya ang pagkamapawsanon, maunay mo dalan nimo ngadto sa ubang bertud sa kinabuhi. Amen? Ug buntog niya na ang garbo. So hinaot na sabtan, ordinary attack ang common or ordinary attack or gitawag nato og kining temptation maunay pinaka common nga atake sa yawa. Pinaka simpleng atake, wa lang ta kabantay ana. No? Mao bitaw na nga gipahimangnuan ta. Sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, magbantay ta. Ha? Magmaigmat, magmabinantayon kay atong kontra ang yawa na aras tong palibot naglibot soroy daw sama sa kauto usa ka gutom nga leon nga naghulat sa iyang tukbonon. So, we must be alert, watchful nga anuman ang yawa na aragyod sa palibot, no? Kay mutuo mamog yawa sa akong gingon niya nakakita na mog yawa. Ha? Wa pa mo kita? Ho, kita yawa. Sukad masukad? Lingi wag tuo. Ha? So, mao na mga igsoon nga na agi yawa mo na magbantay ta. Again ha, kining temptation. Niingon si Father Siquelia, unsay pagulagway niya? The Satan will offer all pleasures in external life, wealth and flesh. Unsay himon sa yawa? Ang yawa mutabang dai sa tao. Upiran ang tao og kaharuhay sa kinabuhi. Upiran ang tao og bahandi pasabot nga kung ang tao nakita niya nga grabe ang tinguha niya sa bahandi nining kalibutana, tabangan kaniya nga makuha na nimo. Naginubrang imong gusto sa lawas nung kalipay, upiran kag nang gipapuok diha lalaki. Nganuman gusto niyang tabangan ka sa paagi, sa tanang paagi, nganuman aron kang mapukan sa iyang litag nga mao ang tentasyon. Nganuman so that nganong buhaton niya na just to make us forget our souls, aron makalimutan nga naatay kalag nga luwasunon sa panahon nga ikaw nakalimot nga aduna mo'y kalag nga luwasunon. Tig-a imong kasing-kasing. Pag tig-a sa imong kasing-kasing, di na ka makahuna-huna sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo sa panahon nga ikaw napukan sa iyang litag nga mao ang tentasyon sa pagpakasala. Tinoo dili? Di natakay ba ambot lang ka og regular ba mo mga pisal diri ni Father Arnel. Wa gyud natoy way saan ang pangutana ni angkon ba mo na diha sa pagpangumpisal. Wa ni tig-ay mo kasing-kasing. Ngano nang buhaton na sa yawa? Ha? Ngano tabangan kaniya? Bisihon kaniya sa imong trabaho, bisihon kaniya sa imong negosyo, ngano man? Kay gusto siya nga ipahilayo ka sa imong Dios. Kini ang trabaho sa yawa dinhi sa kalibutan, gusto niyang bulagon ang relasyon sa tao ug sa Dios. Gusto niyang ipahilayo ka sa imong Dios, mao nang igsuon, matag adlaw before ka matog niya ng gabi. Usisaha pagbalik ang lihok nimo niya ng adlaw kung wala ba na makapahilayo sa imong relasyon sa Dios. Kanang imong lihok niya ng adlaw kung wala ba na may supak sa kabubuton sa Dios. Amen. Muna, nganong importante na? Ha? Kay basin og nadalata sa iyang haylo, sa iyang deception, nga tabangan ka, nga madato, makuha ang karuhay nining kanabuhi. Ingon si Father Siquelia, when they have everything, they will no longer attend Mass. Tinoo dili? Di na ka mo simbag Domingo. Kaya nga naman, busy na kasi mong trabaho, busy na kasi mong negosyo. Pero ang ginawa gyud magdili na to ana nga mangandoy. Ang importante lang nga naa kanunay ang pag-ampo ug naa kanunay ang presensya sa Ginoo bisan diha sa imong kabisi sa imong trabaho. Amen. Ingon si Saint Benedict, usa ka church father, when you labor and pray at the same time, you're lifting your heart to God. And we know as Catholic
that lifting our heart and mind to God is called prayer. So kanang imong kabisi sa imong trabaho, kabisi nimo sa inadlaw-adlaw nimong tinguha nining kalibutana, mamahimo ng usa ka pag-ampo, isip usa ka halad sakripisyo alang sa tingusbawan sa imong pamilya. Amen. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Ayaw ang kalimti din taon ang Ginoo matag adlaw. Simba matag Domingo kay usa ra ka oras iyang gipangayo sa usa ka adlaw. Tinuod dili. Nataas na to karon kay grabe nindot kay Padre humili. Tinuod dili. 1 hour gina regular. Ug ato nang iwan kapila ka Domingo sa usa ka bulan. Upat ra in taon na. Ha? Ug ato nang i-convert sa usa ka tuig, 48 oras na sa usa ka tuig. Ang usa ka adlaw adunay 24 oras. 48 oras sa usa ka tuig i-divide nimo 24 sa usa ka adlaw. Duha ra ka adlaw matag tuig. Nahatag ba nato nas Ginoo perfect? Hey, wala. When they have everything, they will no longer attend Mass. That's why God allows spiritual suffering to remind us that our souls needs protection. Mao din ang dagang higayon nga gitugot sa Ginoo kining mga pag-antos nato. Spiritual suffering, physical suffering, mga kabugat sa atong kinabuhi. Nganong gitugot na sa Dios? To remind us. Usa na ka paagi, usa na ka pruweba nga kita gihigugma sa Dios. Ngano man, dili gusto ang Ginoo mahilayo ka sa iyang sabakan. Mao nang gikuhit ka, pulano, inday, wa na ka magsubay sa akong dan. It is a call for conversion. Mao na kung naa kay mga gihambin karon, balatian, spiritual problem, physical, emotional problems nga naghatag sa kabugat sa imong kinabuhi, ayaw mahayi ang Dios. Kita kay mumahay tas Ginoo. Instead, pasalamati siya. Be thankful to Him. Kay ngano man, usa na ka pruweba nga gihigugma kaniya. Again, kay di siya gustong mahilayo kaniya, madala ka sa anod sa yawa nga gusto siyang ipahilayo ka sa imong Dios. No? Mao na ang tentasyon sa kinabuhi igsoon, bantay ka kay kanang tanan walay libre anak kung makautang kag kabubuton sa iyang tabang sa yawa. So ikadua, gitawag ka na og extraordinary attack. Nganong extraordinary attack na pasabot nga ang yawa ug ang demonyo direktang muhilabot sa kinabuhi sa tao sa upat ka paagi. Lista og namoy ballpen, ilista sa iyong cellphone ngano man basic catechism ni. Kaya makabantay ta, may naman mong swertres kay perting dali ang makalista. Ha? Ang upat ka extraordinary attack sa yawa, mao ni, una, demonic obsession. Ikaduha, demonic oppression. Ikatulo, demonic possession. Ikaupat, demonic infestation. Arita sa obsession, kay daghan nato na igo ani. Obsession, pasabot nga samukon or atakihon sa yawa or sa demonyo ang imagination sa tao, ang emotion sa tao, o ang iyang memory. Again, imagination, memory, o emotion. Diha dapita sa tao mo atake ang yawa nining obsession. Pag nakita sa yawa, nga kanang tawhana, gustong mo focus, mo punting sa iyang una-una, imagination, ngadto sa Dios, gustong magampo. Inig panahon nga magampo siya, padalhan siya, tamnan siya sa yawa og negative thoughts, lustful thoughts, some unclean thoughts nga mo'y muruin, muguba, mulubog sa imong una-una. Ngano man aron dili ka makasentro sa imong pag-ampo. Nganong buhaton na sa yawa? Tungod kay ang yawa dili gusto mo paduol ka sa imong Dios. Instead, ipalayo ka sa imong Dios. Mo nang di siya ganahan magampo ka. Tagaan kag negative thoughts, lustful thoughts. Ang imuhang imagination iyang atakihon. Unya ang nakamaro ni ini niya kay panahon nga makita niya sa usa ka tawo, labi na sa mga batan-on, makita gali sa yawa nga grabe ang kasinatian ini sa kinabuhi. Adunay sakit nga kasinatian, pait nga kasinatian, makalilisa nga kasinatian sa kinabuhi. Ang iyang buhaton, i-feed na niya pagbalik sa imong memory, ipa-flashback na sa imong memory, tinaw kaayo. Murag gahapon pa nahitabo, bisan pila na katuigan ang nanglabay sa maong panghitabo. Mauna ang tao makabaton o
emotion. Mahimong emosyonal. Kay nasayod man siya, ang tao nga di na makadaog sa iyang mga sakit nga kasinatian will be driven by his emotion. Mauna nga gikinahanglan ginay nato nga i-guard ang atong imagination, memory ug emotion. Kay matod pa ni Saint Gregory the Great, usa ka church father, kining hunahuna sa tao, mao kanay unang atakihon sa yawa, mao kanay sudlan una sa yawa kung ang tao walay pagbantay. Mao nang giingon ako ganiya sa unang Pedro 5:8, stay alert. Watch out for our great enemy, the devil. He prowls around like roaring lion, looking for someone to devour. No? Magmaigmata, magbantay ta kay ang yawa nara gyud. Nara sa imong palibot. Gahuwat na kung kanusa ka masayop ug mahimo kaniyang tukbon. Amen. So bantay ta, obsession ang unang atake sa yawa. Kining mga obsessed nga mga tao nga dili maka-control sa ilang mga bisyo. Mga tao nga dunay dali kayo mausab ang mga pagbati, mood swing, negative kanunay ug ang hunahuna ug ang pagbati. Kining mga tawahan na dali ma-depress, di kadaog sa mga pagsuway sa kinabuhi. Kung dunay mga problema emotional, spiritual, nya dili na makadaog. Way laing hisgutan kung dili ang pagpakamatay. Tinuod dili. Daghan natong mga kaigsuonan, labi na mga batanon, dili kadaog sa mga hagit sa kinabuhi. Ngano man, tungod kay layo sila sa Ginoo. Mao nang wa sila laing maunaan nga ang sulbad sa ilang problema mao ang pagpakamatay. Tinuod dili. Makasinati mo sa inyong pamilya, mga igsoon, mga higala, nga ingon ini nga mga pagbati, negatibong hunahuna, suicidal in nature, posible nga obsessed kanang maong tao. No? So mo na ang obsession. Ikaduha, demonic oppression. Mo to ha, primero sa upat ka atake, demonic obsession. Ikaduha, demonic oppression. Kini, direktang pag-atake sa yawa sa kinabuhi sa tao nga magdala og mga bugat nga pagsulay, mga kalisod sa kinabuhi, mga kahadlok sa iyang kinabuhi nga nagdala og mga kasakit, mga kapakyasan. Nganong buhaton na sa yawa? Aron luyahon niya ang tao spiritually ug emotionally. Pasabot ang demonic oppression, lisod-lisoron sa yawa ang imuhang kahimtang sa panglawas, kahimtang sa imuhang panalapi, o kahimtang sa relasyon nimo sa imong isikataw. Ang demonic oppression tulo kabahin: physical oppression, financial oppression, o relational oppression. Unsa man ni sila? Una, physical oppression. Atakihon sa demonyo ang panglawas sa tao pinaagi sa paghatag og sakit. Adunay duha ka balatian ha, timan ini. Natural illness o preternatural illness. Natural illness, pasabot, natural ang hinungdan. Kusog kang mukha og humba, mao nang sakit yung tuhod kay arthritis ka, no? Taas ka og sugar, kay perti kusugan imong muhumhum og ice cream. Mao na natural nga balatian. Inig abot sa doktor, naay diagnosis. Makita sa laboratories, oy mao ni imong problema. Tagaan sa doktor og tambal, og kanang tambal nga ihatag sa doktor, muepekto mamaayo ang mga balatian. Mao ni natural illness. Apan dunay gitawag og preternatural illness nga kanang mao mga balatian ang ugat hinungdan atake sa yawa. Kana bang inig adto nimo sa doktor, walay findings. Tinuod dili. Naingon ano? Walay findings. Oh? Hurot na ang tanang kaptangan nimo pamaligya kay adto nimo mga espesyalistang doktor, palit og mahalong tambal. Kay ngano man aron mamaayo pero wala maayo. Why findings? Muatok albularyo, moingon sa albularyo, gihilabtan ka og taong buhi. Tinuod dili. Moingon dai albularyo, ikaw moingon ka sa albularyo nga kinsa poy nahilabot na honoy. Oy, imo ra maning silingan. Nag-ikaw po nga gadumot si mong silingan, moingon kag wa nay lain. Tamnan din nagkasug. So mo na nga adunay gitawag og preternatural illness. Pwede po magdungan na ay diagnosis sa doktor, no? Pero matinga ka ganun dili mamaayo sa tambal, magbalik-balik ang sakit, mamaayo, mubalik na sad mamaayo. Di ay ang maong balatian gisakyan sa atake sa yawa. Maunang ang mga tambal dili mo respond sa imong balatian. Ang imong balatian dili mo respond sa imong tambal rather. So mao na ang mahitabo, preternatural illness ang tawag na.
So, mo to, muatake siya sa imong panglawas. Ikaduha, financially. Muatake financially. Ang financial aspect sa imong law ay imong kahimtang, ang imuhang financial aspect, iya po nang atakihon. Hilabtan niya. Lisod-lisoron ang kahimtang. Murag na blockage sa financially. Sakto mo sa trabaho, sakto mo mga negosyo, dako mo sweldo, pero na-feel gyapon ninyo, murag na kulang, na blockage. Murag ka mano ni nga nagsigir matag paningkamot apan way abot. Ug ni Brother Sherwin pa, mura ka na sa usa ka tawo nga nagsaud og tubig sa usa ka balde nga buslot, mapuno dili. Walay pagkapuno. Naay blockage kanunay financially. Mao na. Susunod, relational operation. Targeton sa yawa ang relasyon sa matag usa, gupo niya. Tamnan og ginagmay kay garbo matag usa. Nganuman kay gusto niyang bungkagon ang pamilya. Mao nang daghan karon realidad sa kinabuhi, daghang magtiayon, mga magtiayon, mga igsuong tiunay, mag-away, magbugno, magpatay, dili magtingganay. Tinuod dili. Kay nganuman nagbugno, nagpatay anang bahandi nga gibili ni nanay ug ni tatay. Manggiburukag yuta, manggiaway anang mga bahin sa yuta. Tinuod dili. Mag-away kinsay magkapuyo ning bahay. Tinuod dili. Relational oppression, atakihon sa yawa ang relasyon sa matag usa. Kung tan-aw nimo naay blockage sa relasyon ninyo sa inyong pamilya, posible igsoon giatake ka sa yawa relationally. Gitawag nag relational oppression. So mo tong oppression. Arita sa ikatulo nga atake sa yawa. Kini gitawag og demonic possession. Possess, nayawaan, gisaniban, no? Dito sa opisina among kisinatian ini, sama ninyo, attentive kayong maminaw sa among katikisen. Pero ini kahapon during deliverance session, mawa nas kagalingon, di ay ang maong binuhat walking possess. Pasabot ning possession ang yawa na ang mokontrol sa lawas sa tao. Way labot ang iyang kalag. Lawas niya kontrolon. Mahadlok na sa mga balaang butang, mahadlok sa holy water, holy cross, kanang exercise cross, etc. Holy salt, tanan, holy oil, mahadlok, inita na. Dili kagahom, musipat sa mga imahe, sa mga balaan. No? Muna, suko sila na. Muna ang possession, maposes. No? Mawa sa kaugalingon. Apanti man ang pagkaposes sa tao, dili na may pinakahadlok nga atake sa yawa. Kay daghan na to, mahadlok pa sa makakita, naiyog na maposes. Tinaw dili. Mahadlok. Ayaw kahadlok. Nga naman, ang pinakahadlok nga atake sa yawa kung mamatay ang usa ka tawo nga walay paghinulsol. Mao kinay hadlok. Kay ano man, 120% tiuro ka sa impierno. Ha? Mao nang target gitag langit. No? Ang pagkabalaan ato kinang targeton. Ha? Mao na nga maninguha ta nga mabalaan makadawat og grasya sa Dios, no? Kay matod pa sa Catechism of the Catholic Church 1500 to 1503 nga kining atong simbahan giilan niya ning gitawag nato og spiritual ug mga pisikal nga kasakit sa tao. Realidad din na sa atong kinabuhi nga natay mga spiritual problems, physical problems, emotional problems, realidad na. Apan ang atong simbahan wala magpabaya nato ana. Naa siya'y tanyag nga tabang nato ana. Wa lang ta masayod, no? O kanan tanyag nga tabang sa simbahan, mao kana pinaagi ang gitawag nato og grasya sa Dios. Di ba kita magampo sa pangayo na to? Grasya sa Dios. Dagang higayon nga mura magwa dunggas Ginoo kini akong gipangayo nga grasya sa Dios. Tinuod dili. Ngano di ay kay wa pod mamao ang proseso nga kita nangayo. Nakaingon tayo, luho dito, hangad. Ngayo, Ginoo, nanginanglan ko bahaw, luto. Katuka, hagbungan kag bahaw dito. Dili. Naay proseso. Kay kanang tanyag nga tabang nga grasya sa Dios sa simbahan, ang iyang tanyag, pinaagi na sa pagdangop nato sa mga sakramento. So naadi ang grasya, mauna-unya, natay igsoon, mubat-bat aning sakramento. Particularly, kung naakay balatian, ikaw, grabe imong balatian, niingon diya sa 1502 sa Catechism of the Catholic Church. Illness becomes a way to conversion. Nga kining atong mga balatian, usa na kaganghaan, usa kadaan ngadto sa atong kausaban. No? Ngano importante man ang conversion brad kanang kausaban sa opisina dito sa Bohol. Ang tao nga nangandoy og kaayuhan, there is no healing if there is no conversion.
Wala gyud kaayuhan nga madawat ang tao nga way kausaban. Nganuman, gi-remind ta, di ba? Siya? That's why God allows spiritual suffering to remind us. It is a reminder. It is a call for conversion. That's why we need to be converted pabalik sa atong Ginoo. Kay matod pa sa katekism, illness becomes a way to conversion. God's forgiveness initiates the healing. Kung gusto kag kaayuhan, dool sa simbahan, pangayuha ang tabang sa simbahan. Unsay tabang? Grasya sa Dios. Unsa nang grasya ha? Kay naa kay balatian, grasya sa kaayuhan imong gipangayo. Kung gusto ka grasya sa kaayuhan, dool sa kumpisalan. Kay diha sa pagpangumpisal, madawat nimo ang grasya sa kapasayloan. Ug kanang maong grasya sa kapasayloan, maunay mo bitbit nimo sa imong kaayuhan. Amen. Daghan mig experience nito, nagi-scratches, nagi-wheelchair, nagi-stretcher. Human nakakumpisal, human nakakalawat sa komunyon, human nahilog, nanguli nga wala nay balatian. Amen. Igsuon nga niya dinhi karon, kung gusto kag kaayuhan, duol sa kumpisalan, dawata ang grasya sa kapasayloan. Kay kanang maong grasya sa kapasayloan, maunay magdala nimo sa imong kaayuhan. Amen. Pakpakan na tong Ginoo kay maunay iyang gasa nato. Okay? So sa Catechism of the Catholic Church 1673 nga kaning mga possess nga mga tao ang gamiton sa simbahan ang exorcism prayer. So ang maunay trabaho sa mga exorcist nila Father Darwin, mupalayas, muampo sa mga pagampo nga mupalayas sa dawtang espiritu. Mauna nga ang tanang tao nga moto dito dili tanan ma-exorcise. Kaya ang ma-exercise ni Father Darwin, katurang nayawaan. Kamugod, og mo dito, niya gusto yun mo si Father Darwin mo ampo ninyo, o sa requirement. Gusto mong masayon sa requirement? Kung gusto mong mo dito niya, gusto yun mo si Father Darwin magampo ninyo, kinahanglan una nga nayawaan mo. Exorcist man siya. Tama mo na? Ha? So, exorcist kining sa possession. Now, ang ikaupat nga atake, niya nata sa last nga atake. Okay? Ang last nga atake sa yawa, kining infestation. Dunay presensya sa yawa sa mga butang, mga lugar or mananap. No? Oh, dunay presensya sa demonyo diha sa mga butang, lugar or mananap. So, tinga ka nga inyong balay, adunay dili mga masabot nga mga pangitabo, mga kasaba. No? Manglihok na ng inyong mga butang. Tuay bangko nga karaan, nakita nimo ni dagan og 5 kadupa walay nagtira. Pasti lang paita. Imong electric pan, haba electric pan ani, kusog pa nira. Kung ingon anak kusga og tuyok, pagtan-aw nimo wala nakasaksak. Diloy manlimbaw yung balibog gigutom ka. Ikaw rang usay taw sa inyong balay, muuli ka kay maglungag pa ka. Dagan-dagan ka pag action mag-apres imong main door, nibite ang pultahan sa imong kusina. Murag na ay tao. Pag tanaw nimo, wa may tao. Pag ukan nimo sa rice cooker, naanay nilungag. Ikaw rang usa na galungag nimo, magwanta. Ha? So infestation. Timan ini nga kanang infestation ipasabot na kung unsay mga hinungdan unya. Ana, ha? Sama na, infestation. So, infested, no? Mo na nga, tungod na sa inyuhang, ang infestation sa ato ang palibot, ang hinungdan ana buhat sa tao. Kanabang lugar, eskwelahan, na infested, nga naman, kay grabing immoralities nga nahimo diha, ang mga maestra, nang gikapit-kapit, nang giduwag lato-lato, to ay mga estudyante nang giburos, nga naman, tuwa giuna ang pagbiga-biga kaysa pag-eskwela. So mga na, infestation makakos na buhat sa tao. Nya mga igsoon, kining tanan na ay rason. Adunay pangutana, nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao. Maunang mayon ko ninyo, paminaw mo sunod speaker, kay ana ninyo mahihibalaan kung nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao. Ready na mo? Dili mo mahadlok? Ayaw kahadlok. No? Nga naman, paningkamuti lang ang pagkabalaan. Practice cares. Sa ito na cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Practice cares. Kaya by practicing cares, imong gihiusa ang imong kalag ngadto sa Ginoo. Kay ingon si St. John of the Cross, the soul that is united with God is feared by the devil. Ang kalag na nahiusa dito sa Ginoo, kahadlukan sa demonyo. Santiago 4:7, suklin ninyo ang yawa, mudagan siya. Unsaon pagsukol brad, atras gamay.
pag masinugtanon kamo sa Dios. That's why practice cares aron musukol ka sa yawa, umudagan siya. Lastly, kanina lang, niingon si St. John Chrysostom, if spiritual warfare man atong gibuhat karon, no? If we are at war with the devil, we are at peace with God. Kung naata sa gera batok sa demonyo, ayaw kahadlok igsoon kay naa ka sa kalinaw diha sa atong Ginoo. Mga igsoon, tabangi ko ninyo, ubani ko ninyo, dahil ko na to ang Diyos. Sa ngalan samahan, Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi sa tanan.